Kinabukasan, pagyari ng eye surgery ni Ermat, bumiyay kami ng balanga ulit kasi tatanggalin na yung takip niya sa mata. Buti na nga lang, magaganda yung tanawin papuntang Balanga. Tapos, andito na nga kami sa may Balanga City, dito sa may SM. Dito kasi yung babaan, bali lahat ng jeep, bus, dito humihinto. Ito yung pinaka-terminal ng Balanga City. Ito nga din pala yung sentro ng Bataan. Kaya nga city, di ba? Ayan, pababa na kami. Buti na lang mabait tong si Manong. Tinulungan si Manang bumaba. Tapos pasakay na kami. Sabi nung lalaki, BGH. O ha, kung sa inyo may PGA sa amin, meron naman BGH. Ayan, nasa tricycle na nga kami. Simulat sa pool na sumasakay nga ako ng tricycle dito sa Balanga, never ko pa na-experience na mag-overprice sila sa mga presyo nila sa pamasahe. Ito na nga pala, nandito na kami sa may Balanga General Hospital o yung BGH. Nakita niyo naman yung hospital namin dito. Malaki, malinis, at saka mababait yung mga doktor at nurse. Ultimo nga yung guard, i-assist ka talaga. Nasa loob na nga si mama kasi follow-up check-up lang naman. Tapos naghihintay ako, tinawag ako. Ayan na nga, natanggal na nga po yung takip ni mama sa mata. Hindi na nga ako nakapag-video kanina kasi nga bawal. Pauwi na nga kami nito. Tapos sabi ko kay mama, mag-CR muna kami kasi ang tagal pang umalis at saka matagal din ang biyahe. Grabe, sobrang nakakapagod. Talagang makakatulog ka agad. Pag-uwi nga ng bahay, si mama pala kumain na. Tapos ako naman, naisip ko, meron pala kaming leftover ng spaghetti sauce. Kaya naman nagluto na lang ako ng spaghetti noodles. Tapos nalagyan ko ng butter. Dito ko nga pala sa basa nilagay yung spaghetti sauce. Kasi naman, parang di konsumo sa space. Tapos yan, nilagay ko na siya. Corn beef at saka chicken hotdog nga pala yung ginamit ko dito sa sauce na to. Syempre, lapangan taim na. Nilalagay ko na nga pala yung cheese dito. Sobrang labot nga ng cheese, kaya medyo mahirap siyang gadgarin. Sana nga pala, nginat-ngat ko na lang yung cheese Pero masarap yan. Ewan ko ba, pag spaghetti, pag walang cheese. Nakakalungkot naman talaga kasi ito talaga yung nagpapasarap sa spaghetti. Ayan, sisimutin ko pa yun nandiyan sa may gadgaran. Ito nga pala yung paborito kong Italian dressing. Ito yung paborito ko na talagang never mawawala sa spaghetti. Nakakapagpasarap kasi talaga siya. Lalo na kung Italian sauce yung gamit mo. Lalong masarap. Syempre, lalapangin na natin to. Nakita nyo naman. Init! Addict talaga ako dito Kaya nga favorite ko yung lasagna talaga. Kasi nilalagyan ng gano'n. Tapos spaghetti nila, lagyan kong ganito. Lalo na pag Italian yung sauce. Sana pala hindi ko na kinayad yung cheese. Kinagat-kagat ko na lang. Pagkatapos ngang kumain, maya-maya lang umalis ako at pumunta ng bayan. Bali, bumili lang ang mga ilang kailangan namin. Tapos, maya-maya, dumilim. Tapos, nagchat-chat nga si mama sa akin kasi nasa na daw ako at umuulan na daw doon. Sabi ko, eto, palis na nga po, umaandar na.
Bale, sa likod nga pala dumaan to. Tapos pagbaba ako ng jeep, grabe uy, lumakas yung ulan. Ayaw nga magsakay ng tricycle kasi daw wala silang trapal. At kahit may trapal sila, sa sobrang lakas ng ulan at hangin, mababasa din ang pasahero nila. Nakikita nyo naman yung hampas ng hangin at ulan sa may kalsada, grabe talaga. Tapos nung tumila na nga, sabi ko, kuya, sakay na ako. Hindi na nga sana ako sasakay, maglalakad na lang ako, kaya lang kasi hinahabol ko yung oras dahil magpapatak pa si mama ng gamot sa mata. Ilang minuto na lang kasi, oras na. Pag uwi ko nga sa bayat, napatakan ko na si mama ng gamot sa mata. Eto, umulan na naman. Tapos bumaba yung mga lupa galing sa taas. Yung lugar kasi namin mga kabsat, isa siyang maliit na bundok, kaya bumababa yung lupa kapag umuulan. Tapos itong malunggay, hinugasan ko nga pala, gagamitin natin sa tinola o magluluto tayo. Pinapagpag ko yan para hindi dumidikit sa kamay kapag hinimay. Eto na nga yung manok. Timplangan na nga natin ng asin at saka paminta. Hinalo-halo ko lang. Minarinate ko ng mga 30 minutes. Tapos prinito ko muna to para mabawasan yung mga lansa niya. Ayan na siya. Pwede na. Nagisa na rin ako ng bawang, sibuyas at luya dito. Tapos binalik ko na nga yung manok, pero 4 na manok nga lang nilagay ko kasi naisip ko hindi namin maubos ni mama. Nilagyan ko uli ng paminta, tsaka yung kalahating chicken cubes. Sinabawan ko na nga din pala to. Tapos nilagyan ko ng patis, tapos yung sayote. Nung medyo malambot na yung sayote, nilagay ko na rin yung malunggay. At yung sili. Ayan, eto na yung ating tinola. Tamang-tama sa malamig na panahon. Sa labas nga kami kumain kasi napakainit talaga sa loob. Kakayari nga lang din umulan. Kaya may maririnig kayo dyan. Mga kuliglig at saka palaka. Medyo madilim nga dito sa labas. Dito kami kumain kasi napakainit sa loob kahit kakaulan lang. Bali, ini-enjoy na lang namin tong aming ulam. Ikaw ba naman, umuulan. Tapos may sabaw. Alam mo yun, kahit mainit pa rin at umuulan, basta umulan, mga kabsat, ang sarap pa rin humigop ng sabaw. Wala Pinoy po tayo. Nagkikwentuhan nga kami ni mama dyan. Hindi na nga kasi kami masyado nagkakasabay kumain dahil parehas nga kami gumagawa ng video. Kaya naman, kapag nagkakasabay kami kumain, nagkikwentuhan din kami. Minsan nag-aaway din. Ewan ko kasi asot pusa talaga kami ni Ermat. Wala, siguro dahil kami yung laging magkasama, ganun yata talaga yun. Pero isa lang yung bagay na pinagkakasunduan namin, pagkain. Kasi parehas kaming mahilig kumain, mahilig magluto, mahilig mag-try ng kung ano-ano. Tapos ayun nga, napakasarap nga din minsan ng ganitong chance. Kaya lang minsan talagang hindi maiwasan na nagkakaagawa ng ulam lalo na sa favorite part mo. Pero okay lang yun. Bali yun. Tapos na nga kumain si mama. Tapos patapos na rin ako. Tatapusin ko na rin yung voice over na to kasi feeling ko magkakaboses na kami lahat ng mga nagvo-voice over sa TikTok. Akalain nyo yun? Ganun pala yun, no? Parang hindi mo napapansin, kaboses mo na sila. Okay?